Hello mga kasari, isang maulan na hapon po sa ating lahat. So for today's video, ang isi-share ko po sa inyo mga kasari is yung mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store business. Ito guys, in general to ha. Bigla lang pumasok sa isip ko kasi yung topic na to. And nakaka-relate din ako dito dahil may nag-comment sa akin. Hindi ko na babanggitin at hindi ko na rin naman natatandaan. Bakit daw ang tagal na din daw ng tindahan ko? Bakit hindi lumalago-lago ng as in malagong malago? So siguro yung mga ibang sasabihin ko mga kasari ay ito ang dahilan. And na-experience din to ng iba nating kasari. So, bago po ako mag-start is magsha-shoutout po muna ako sa ating mga viewers. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Jocelyn Cortez, Gab Store. May tao lang guys. Alma Arcas, shoutout po Ate JBTV, shoutout po sa inyo. Jennifer and Dean Sky, shoutout po sa inyong lahat and magandang hapon po sa inyo. So, number 1, bakit hindi lumalago ang sari-sari store business? Is it because ipon ka lang ng ipon? Ganun. And depende din naman yun guys sa sari-sari store owner kung balak niyang palaguin ng sobrang lagun-lago, maging wholesaler siya, 'di ba? O depende rin sa sari-sari store owner kung gusto niyang manatili sa ganun lang, kumpleto naman ng stocks, hindi masyadong kalakihan ng tindahan. Hindi naman kasi natin kailangan makipagkompetensya sa ibang sari-sari store na as in ang lagu-lago ng kanilang tindahan. So, ipon ka lang ng ipon, kaka-start mo pa lang, and I think ito rin yung dahilan kung bakit hindi lumalago ng as in bonggang-bongga yung aking tindahan, kasi ipon ako ng ipon. And hindi naman po mga kasari masamang mag-ipon. Wala pong tao na makapagsasabi na masama pong mag-ipon. Maigi pa rin po ang nag-iipon kasi kapag may ipon po tayo, in case of emergency or kung ano man, meron po tayong madudukot at hindi tayo mangungutang kung kani-kanino, at minsan makakaranas pa tayo na hindi tayo papautangin, sasama yung loob natin, di ba? So maigi pa rin na meron tayong ipon mga kasari. So ipon ka lang ng ipon, imbis na i-rolling mo muna yung kinikita ng sari-sari store para lumago ng bonggang-bongga yung tindahan, is tago ka ng tago sa kita ng tindahan. Kaya kung ano lang yung natitirang kita ng tindahan na hindi mo nagagalaw, yun lang yung naro-rolling mo. Unti-unti mo lang nadadagdagan yung mga stocks mo. So, isa I think ito sa dahilan kung bakit hindi lumalago ng lagong-lago ang isang sari-sari store business. Number 2 is hindi mo passion or hindi mo mahal yung business na tinayo mo like sari-sari store. Kasi guys, kapag mahal mo yung ginagawa mo, talaga magiging successful yan. Hindi man as in malagong malago, is mapapanatili mo na nandyan yung business na yan. Hindi mo passion, hindi mo mahal, kaya hindi mo pinagtutuunan ng pansin, basta ka lang nagtayo ng sari-sari store para may masabing meron kang business, 'di ba? So, sa pagtatayo kasi ng isang negosyo, kailangan talaga natin ng love, care doon sa business na yun. Kasi hindi lang naman basta effort na ganyan. Ano din tayo dyan guys, naglalabas ng pera. And sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang maglabas ng pera tapos ipapalugi natin. Depende na lang sa inyo kung mayaman kayo, di ba? So, ang number 3, magastos ka, maluho ka, may bisyo ka. Kaya hindi lumalago ang inyong sari-sari store business. Kasi guys, kapag maluho kang tao, hindi na yan mawawala eh. Depende na lang kung kaya mo pang pigilan. Tapos, kung may bisyo ka naman, like, kahit hindi ikaw ang may bisyo yung asawa mo. Madalas kumukuha ng alak para ipang-inom sa mga tropa, sa mga kaibigan, tapos hindi naman babayaran. Madalas kumuha ng sigarilyo, ang mahal ng puhunan sa sigarilyo at alak, tapos hindi naman binabayaran. Although binabayaran nga, pero mas madalas hindi binabayaran. Natakal ko din to guys sa iba nating vlog, and problema din yan ng mga iba nating kasari. So nandito na yung kapatid ko, sinundo nung pinsan ko. Ayan guys, let's continue. Kapag kasi magastos ka na tao, talagang maaapektuhan yung business mo. Kasi kuha ka dyan ng kuha, meron kang gustong bilihin, kukuha ka sa benta ng tindahan, may order ka sa Lazada, Shopee,
yung pambayad mo kukunin mo sa tindahan. So mauubusan ng pambili ng stocks, 'di ba? Paano nga ba lalago? Paano lalago nga naman ang iyong business kung parati mong kinukuha yung benta ng tindahan or kita ng tindahan, 'di ba? Dapat marunong din tayong balance, 'di ba? Or kung kukuha ka naman, i-make sure mo na babayaran mo in case na may iba ka pang pinagkakakitaan, 'di ba? And ang pang-apat naman po mga kasari is wala ka masyadong customer. Mag-isip-isip ka, bakit ka nga ba wala akong masyadong customer? Kaya hindi lumalago ang business ko. Yun at yun lang, walang ibang dumadayo sa tindahan mo. Is it because, kaya hindi lumalago business mo? Kasi nga, wala kang ang customer. Baka paulit-ulit lang yung tinitinda mo or lagi kang walang stocks, 'di ba? Hindi ka marunong mamili. Kapag yung mga items na hinahanap ni customer, hindi mo agad binibili. Napakatagal nang wala sa tindahan mo. So, paano nga lalago ang business mo kung wala kang customer, 'di ba mga kasari? Relate yan sa bawat sinasabi ko, related lahat. Tapos, wala ka masyadong customer. Syempre, ang nagpapalago naman guys ng ating negosyo or ng ating sari-sari store is yung mga customer natin. Kapag marami tayong customer, marami tayong benta, madami tayong kita, 'di ba? So, ang panglima naman is laging sarado ang iyong tindahan kaya hindi lumalago ang iyong business. Magtataka ka pa always ka namang sara, 'di ba? So, parati ka magbukas ng tindahan mo, magtiyaga ka kahit wala masyadong bumibili. At least alam ng customer mo, may dadaan lang guys na sasakyan. At least alam ng customer mo na parati kang open. At kapag sarado yung ibang tindahan, sa'yo sila bibili, 'di ba? So, dapat may din yan alam mo dapat yung dapat active ka. Yung pagbubukas mo, dapat ganun ka lang, kunwari kung 4 a.m. ka lagi mag-o-open. Kung 5 a.m. ka lagi. Although ako minsan nalilate kapag pagmulat ng mata ko medyo maliwanag na. Karipas na ako, wala nang mumog, wala nang hilamos. Diretso open na ng tindahan. Kasi minsan hindi natin yan may iwasan kapag pagod na pagod yung katawan natin, pagod na pagod tayo. Talagang mapapalabis yung tulog natin tapos pagmulat ng mata natin, maliwanag na. So hindi naman masama yun kasi galing naman tayo sa tulog at tayo ay nagpahinga. So, sa pagsasarado naman, hindi ako masyadong relate dyan kasi always ako mga kasari. Depende din kasi sa lugar. Always ako, kapag nagsasara ako, maaga talaga. Nagtataka nga yung iba kasi wala na talaga masyadong bumibili dito sa tindahan kapag mga ganong oras. Alas 7 nga, wala na masyado. 7:30 ako nagko-close. Bihira lang akong umabot ng 8 p.m. talaga. So, ayun. Dito kasi parang pa masyado, liblib na lugar pa. Tsaka wala din masyadong tao at mga bahay-bahay dito. So, yun lang guys yung top 5 na I think dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store business. So, dapat iwasan nyo yun mga kasari kung gusto nyong lumago yung inyong sari-sari store. Ayan. Pero dumating din naman tayo sa point talaga na halos maubos yung laman ng ating tindahan. Pero unti-unti tayong bumabangon, 'di ba? Inaayos natin yung ating sari-sari store. Kasi tayo naman bilang isang tao, marami tayong mga pinagdadaanan. Hindi pare-parehas yung mga pinagdadaanan natin. Ayun, pagsubok lang yan, sabi nga nila, pagsubok lang yan ni Lord. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ni Lord kung hindi natin kayang lagpasan. So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching. Ayan, na 18.2K subscribers na tayo mga kasari. Thank you so much. Napakabilis. Magti 300 na yung nadagdag agad sa subscribers natin. Thank you so much guys sa suporta. And ayun, don't forget to subscribe. Bye guys!